Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Precious Samantha P. Agapay. Ngayon, tatalakayin natin ang mga gampanin ng mga kalalakihan at kababaihan sa panahon ng pre-kolonyal, Espanyol, Amerikano, Hapones at pati na rin sa kasalukuyang panahon. Pre-kolonyal na panahon. Noong panahon ng pre-kolonyal, pantay ang papel ng babae at lalaki sa mga sinaunang barangay. Makikita ang isang lipunan nakabatay sa kakayahan, hindi sa kasarian. Ang mga lalaki ay nangangaso, nangingisda at nagtatanggol sa komunidad. Ngunit ang mga babae hindi lamang nanatili sa bahay. Sila ay negosyante, nagagawa ng tela, tagapamahala ng tahanan, at higit sa lahat may mga babae naging babaylan, mga leader, spiritual at manggagamot na may mataas na respeto sa lipunan. May mga babae ring nagiging pinuno kung sila ay may kakayahan. Dito makikita na pantay ang dignidad ng babae at lalaki bago dumating ang mga mananakop. Sa panahon ng Espanyol, pagdating ng mga Espanyol, nagbago ang takbo ng gender rules. Naging mas konserbatibo ang lipunan dahil sa relihiyon at kolonisasyon. Ang lalaki ang itinuturing na pinuno ng pamilya, tagapagdesisyon at pangunahing naghahanap buhay. Ang babae naman ay nilagay sa mga mahinhin at limitadong papel, ina ng tahanan, tagapag-alaga ng mga anak at dapat laging masunurin. Bihira silang payagang mag-aral. Ang malawak na kalayaang mayroon sila noong pre-kolonyal ay unting nawawala. Ang dating pantay na lipunan ay naging patriarchal kung saan mas mataas ang pagtingin sa lalaki kaysa sa babae. Sa panahon ng mga Amerikano, nang dumating ang mga Amerikano, muli itong nagbago. Dito nagsisimula umangat ang kababahian dahil binuksan ng mga Amerikano ang edukasyon para sa lahat ng ang mga babae ay nakapag-aral at nakapagtrabaho. Marami ang naging guro, nurse, manunulat at profesional. Unti-unti nilang nabawi ang karapatan at respeto na nawala noong panahon ng Espanyol. Ang lalaki pa rin ang pangunahing tagapagtaguyod, pero hindi na lamang nasa bahay. Ang babae na buksan na ang pinto para sa oportunidad at sariling kakayahan. Sa panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon, dahil sa digmaan, maraming lalaki ang lumaban o nagtrabaho sa labas. Kaya ang mga babae ang nangasiwa sa pamilya at minsan nagtatrabaho sa pabrika. Bagamat limitado ang kanilang karapatan, natutong maging malakas at independent ang kababaihan at pinapatunayan nilang mahalaga ang kanilang papel kahit wala ang lalaki sa tabi. Kasalukuyang panahon, sa panahon ngayon, mas pantay at mas malaya ang gender rules. Ang mga babae ay nakikita na sa mga profesyon dati ay para lang sa lalaki. May mga babaeng pulis, sundalo, piloto, engineer, doktor at maging leader ng mga bansa. At ang mga lalaki naman mas tanggap na rin sa mga gawaing bahay tulad ng pag-alaga ng anak, paglilinis at pagluluto.
hindi na nakakababa sa tingin ang pagiging maalaga at responsable. Ngayon, pantay ang karapatan ng babae at lalaki sa edukasyon, trabaho, karera at pagpapasya sa buhay. Mas binigyan din ang respeto, pagkakapantay, pantay at pag-alis sa stereotypes. Ang pagwakas mula sa pantay na lipunan ng pre-colonial patriarchal na panahon ng Espanyol sa pagbukas ng oportunidad noong Amerikano hanggang sa mas malayang kasalukuyan kitang-kita kung gaano kalaki ang nagbabago ng gender roles at hanggang ngayon patuloy natin hinabol ang isang lipunan na tunay na patas ang pagtingin sa babae at lalaki. At yun lang po at salamat.